Sa video ito mga bossing ay magbabahagi tayo kung paano magpalit ng clutch lining nitong Rusi 110. So applicable to sa mga Rakal C100 Dream. So yun, una drain na tayo ng oil. So yun, habang dinidrain natin yan, so unti-unti may gagawin na tayo dyan, no? So buksan natin yung kanyang dipstick. So habang pinapatulo natin yung oil is kakalasin na natin yung kanyang footrest. Sinunod ko na rin itong kanyang kickstarter bolt para makalas natin yung kanyang kickstarter. So hilahin lang natin yung ganyan. So after ko makalas yung kickstarter, so nilihis ko na lang rin yung kanyang footrest at kinalas ko na yung bolt na ikot dito sa kanyang clutch cover mga boss. Yung tatlong mahaba mga boss ay dito po yan. Dito, dito at dito. Luwagan natin to. So para pagka ilalabas natin yung clutch cover, didiin na lang natin yan. So lulusot na yung clutch cover, no? Mahugot na natin. So katulad lang dito sa gagawin ko, no? Makakalas na natin. So may mga piyesang mahuhulog dyan, no? So yan mga boss, may maliit na parang dowel at spring, no? So ito nga palang dalawang nahulog, no, is Dito yan, ganyan. Dito nakalagay. Yan. kalasin lang natin tong 4 na screw bolt. So mas maganda kung ganito may impact kayo mga sir, no? Para mas madaling makalas. Para iwas bilog, ano? Then sikwatin lang natin dyan ang flat screw. Yung plate. So may bearing yan dyan mga sir. So after nyan, gamitan natin ang castle reins. Pag nakalas nyo na yung nut, may makikita kayo dyang dalawang washer. Yung isa may tatak na outside. So yung isa namang washer is ito mga boss. Yan. So dito nakalagay yan. Kasi natin. Then kakalasin na natin yung lock ng clutch housing. Ito yung parang circlip, no? Bilog. Yan. Then plate. Tapos ito pinapakita ko sa inyo yung pwesto. May mga spring dyan. So 4 yung maliit na spring. So medyo mahirap siyang isa-isahin, ano? So ito yan siya, yung pagkakasunod-sunod. Yan yung sinasabi kong spring. 4 yun. So hindi ko na napapakita sa inyo. Medyo yan, may mga sira-sira na o bakbak na yung kanyang clutch lining. So makikita kayo may mga markings siya dyan mga sir, no, sa kanyang plate. So yun yung pinaka plate nya, dalawa lang yung plate nyan. Tapos ito yung comparison ng lining na luma tsaka brand new, ano. So huwag kayong mag-alala, papakita natin yan kung paano install mamaya, no. So ito yung dapat nating ginagawa pag nagpapalit tayo ng lining. Huwag muna natin yan. So linisin muna natin. Tapos mamaya pag-assemble, pakita natin sa inyo. Ha? Pag nagpalit kayo ng clutch lining, so huwag nyong kakalimutang hindi malinisan to, itong kanyang strainer. Katulad na lang ng nangyari dito, no. So nung chinek natin, abaw, ang dami mga boss, ang daming nanuyo na gasket all. Yun, nakikita nyo naman. Kakapal yan. At pag bumara yan sa daanan ng oil, sigurado hindi aakyat yung langis papuntang head. At maraming pyesa yung masisira. Na mga bossing, paalala yun, no? Para iwas gastos malala. Then dito, mag-assemble na tayo. Dito sa dalawang to, merong malaking butas at may marking yung isa. So yung may markings mga sir, ay dito yan nakatapat. Yan, yung parang maliliit-liit na washer. So yan, dyan yan naka-install mga sir. Yon. Next natin, itong clutch lining. Ang pwesto nyan ay ganyan. So yung lining o yung parang pad nya is sa kabila. Next natin, itong magkabilaan parang may pad, no? So yan, sa gitna yan. Then next naman natin, itong isang to. So ganyan, yung kanyang plate is dun sa may kabilang side. And then
next naman natin ilalagay itong kanyang mga spring. Hanapin lang natin itong 4 na maliliit na spring. So lagay lang natin dyan sa parang mga stick ng clutch plate. Then may stick din itong clutch plate. Lalagay din natin dyan. Tapos ibabalik na natin yung kanyang lock. So madali lang naman to install yung kanyang lock. Yan mga boss. Basic na yan. Yan, lagay lang natin dyan. Check lang natin mabuti na nakaipit ng maayos, no? Tapos testingin natin kung hindi na dumudulas yung kanyang kickstarter. Isasalpak na lang natin maayos yan, no? May gear yan doon, dapat nakasalpak yung gear sa clutch housing. And then susunod natin yung washer na parang may pang lock. And then next natin yung washer na may outside. Yan, so syempre outside, sa labas yan. Tapos next natin yung nut. So castle nut, yung iba sinisinsil yan. So mag-invest tayo ng tools, mura lang naman yan. So yan, impakin lang natin. Tapos huwag natin kakalimutan i-lock yung unang washer, no? Nalalak yun. Hindi ko lang napakita sa inyo. Then balik natin yung mga tornilyo. Hindi nyo na kailangang impakin yan pagpabalik. Screw nyo lang. Dito naman, mga boss, sa pag-install nito, install natin yung una. Tapos ito, tansyahin natin mabuti na nakagitna yan. Yan, may guhit tayo yung may dilaw. Dahil pag sumubra yan sa kabila, maaaring mahirap bawasan or mahirap ikambyo. At pwedeng hindi kumambyo. Huwag natin kalimutan yung parang dowel sa gitna. Then pagdating naman dito, may dowel yan magkabilaan. So sa pag-install yan, hinay-hinay lang. At konting pukpok, papasok na yan. Balik na natin yung mga bolt. So yung 3 bolt na mahaba, tulad na sinabi ko, so dito yan. Tansyahin lang natin yung haba. Yon. So dapat ganyan. Yung haba yan, yung agwat. So yan, dito yung mahaba. Tapos yung sa may side naman is halos magkakapareho na yung size niyan mga boss. So basic lang naman yung paglalagay ng bolt. Kayang-kaya nyo na yan. Tapos mamaya papakita natin sa inyo na okay na. Lupat ka na ba? Hindi na. So yun mga bossing, hindi na siya madulas i-kick. Okay na, hindi na madulas.